mapagpalayang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Binibining Kenny H. Gumabon mula sa BA Filipino 4th year. Sa presentasyong ito, aking itatalakayin at ipapakita ang hustong pagbigkas ng tunog sa mga ponemang katinig at ponemang patinig gamit ang phonetic chart. Bago tayo dyan, alamin muna natin kung ano ba ang phonolohiya. Ang phonolohiya isang sangay ng linguistika na nag-aaral ng mga tunog o ponema ng isang wika. At ang ponema ay bahagi ng makaagham na pag-aaral sa makabuluhang tunog. Ngayon, dadako na tayo sa phonetic chart. Ano nga ba ang phonetic chart? Ang phonetic chart ay isang mahalagang kasangkapan upang matutunan at maunawaan ang tamang pagbigkas ng mga salita sa iba't ibang wika gamit ang mga simbolo na kumakatawan sa tunog ng pagsasalita. Sa pamamagitan nito, mas lalong maiintindihan kung bakit may iba't ibang tunog ang mga letra at kung papaano ito bibigkasin. At ngayon, simulan natin sa ponemang katinig. Ang katinig ay hindi malayang binibigkas, kundi kailangan ng pag-ipit o pagharang ng hangin upang mabigkas ang tunog. Sa phonetic chart ng mga katinig, dito makikita kung paano binibigkas ang mga tunog ng katinig sa Filipino. Pag sinasabing may tunog, ibig sabihin nagpapahiwatig sa katinig na may kasamang tunog o tinig sa pagbigkas. Kapag sinabi namang walang tunog, ang ibig sabihin tumutukoy sa mga katinig na binibigkas ng walang panginginig sa lalamunan. At ngayon, ating isa-isahin ang pagbigkas ng mga letrang katinig. Ang paraan ng artikulasyon ng letrang P ay pasara o stop at ang punto ng artikulasyon ay panlabi o bilabial at wala itong tunog. Binibigkas ito ng payong. Ang paraan ng artikulasyon sa letrang B ay pasara o stop at ang punto ng artikulasyon ay panlabi o bilabial at ito ay walang tinig. Binibigkas ito ng bata. Ang paraan ng artikulasyon sa letrang M ay pailong o nasal at ang punto ng artikulasyon ay panlabi o bilabial at ito ay may tunog. Binibigkas ito ng mangga. Ang paraan ng artikulasyon sa letrang T ay pasara o stop at ang punto ng artikulasyon ay pangipin o dental. Ito ay walang tunog. Kaya binibigkas ito ng tatay. Ang paraan ng artikulasyon sa letrang D ay pasara o stop. Sa punto ng artikulasyon ay pangipin o dental at ito ay may tunog. Kaya binibigkas ito ng dahon. Ang paraan ng artikulasyon sa letrang N ay pailong o nasal at ang punto ng artikulasyon ang pangipin o dental. Ito ay may tunog. Kaya binibigkas ito ng nanay. Ang paraan ng artikulasyon sa letrang S ay pasutsot o fricative. Ang punto ng artikulasyon naman ay panggilagid o alveolar at ito ay may tunog. Binibigkas ito ng sabi. Ang paraan ng artikulasyon sa letrang L ay paggilid o liquid lateral. Ang punto naman ng artikulasyon, ito ay panggilagid o alveolar at ito ay may tunog. Kaya binibigkas ito ng lapis. Ang paraan ng artikulasyon sa letrang R ay pakatan o liquid tap at ang punto naman ng
articulation, ito ay pungkilagid o alveolar at ito ay may tunog. Binibigkas ito ng r, rambutan, rambutan. Paraan ng articulation sa letrang Y. Ito ay malapatinig o glide at sa punto naman ng articulation, ito ay ang pangalang-halang palatal at ito ay may tunog. Kaya, binibigkas ito ng ya, ya, yaya, yaya. Ang paraan ng articulation sa letrang K ay pasara o stop at ang punto naman ng articulation ay ang pangalang-halang velar at ito ay walang tunog. Kaya binibigkas ito ng kambing, kambing. Ang paraan ng articulation sa letrang J ay pasara o stop at ang punto naman ng articulation ito ay ang pangalang-halang velar at ito ay may tunog. Kaya binibigkas ito ng gagamba, gagamba. Ang paraan ng articulation sa letrang nang ay pailong o nasal at ang punto ng articulation ito ay pangalang-halang velar at ito ay may tunog. Kaya binibigkas ito ng ngipin, ngipin. Ang paraan ng articulation sa letrang W ay malapatinig o glide. At ang punto ng articulation, ito ay ang pangalang-halang velar at ito ay may tunog. Kaya binibigkas ito ng walis, walis. Ang paraan ng articulation sa letrang H ay pasutsot o fricative at ang punto ng articulation ito ay ang impit o glotal at ito ay may tunog. Kaya binibigkas ito ng hamburger, hamburger. At ang panghuli naman, paraan ng articulation ng question mark, ito ay pasara o stop at ang punto ng articulation nito ay impit o glotal. Ito ay walang tunog, sumisimbolo ng patanong. At yun lamang po ang mga katinig sa phonetic chart. Ito ay may dalawang mahahalagang aspeto. Una ay ang punto ng artikulasyon. Ito ang bahagi ng bibig o daanan ng hangin kung saan nagaganap ang pagbigkas ng tunog. Pangalawa, ang paraan ng artikulasyon. Ito naman ang paraan ng paglabas ng hangin habang binibigkas ang tunog. Ayan! Tapos na tayo sa katinig. Ngayon, dadako na naman tayo sa mga patinig. Ano nga ba ang ponemang patinig? Ang mga patinig, ito ay ang mga tunog o titik na binibigkas ng maluwag at walang sagabal sa paglabas ng hangin sa bibig. Ito ay may 5 titik. Ito ay binibigkas ng A, E, I, O, U. Ang ayos ng dila sa letrang A ay mababa at ang bahagi ng dila ay pasentral. Kaya binibigkas ito ng A, aso. Ang ayos ng dila sa letrang E ay pagitna at ang bahagi ng dila ay paharap. Kaya binibigkas ito ng E, eroplano, eroplano. Ang ayos ng dila sa letrang I ay mataas at ang bahagi ng dila ay harap. Kaya binibigkas ito ng I, ilaw, ilaw. Ang ayos ng dila sa letrang O ay gitna at ang bahagi ng dila ay likod. Kaya binibigkas ito ng O, oso, oso. At ang panghuli naman, ang ayos ng dila sa letrang U ay mataas at ang bahagi ng dila ay likod. Kaya binibigkas ito ng ulap, ulap. Lagi nating tatandaan na ang ponemang katinig ay may 15 letra at ang ponemang patinig naman ay may 5 letra at 1 impit. At yun lamang po ang phonetic chart at ang gustong pagbigkas sa mga tunog ng ponemang katinig at ponemang patinig. At sana po ay may natutunan kayo sa aking presentasyon. At yun lamang po, maraming salamat.